Arestado ang isang lalaking dispatcher na nabistong nagnanakaw sa pinagtatrabahuhan niyang bodega sa Quezon City. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni James Agustin. Kumuha ng trolley ang isang lalaki at nilapitan ng beauty product sa bodega na ito sa barangay St. Peter, Quezon City. Bandang 1:30 na madaling araw nitong Miyerkules. Binuhat niya ang mga kahon para ilagay sa trolley. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na ikinakarga ng mga produkto sa delivery truck. Ang mga produkto, ninakaw umano ng lalaki ayon sa pulisya. Na-discover po ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventor nila. Palaging kulang yung sales nila kaya nagtaka na po doon yung may-ari at nireview na po yung mga CCTV. Natukoy na may-ari na ang lalaki sa video. Ang 33 anyos na dispatcher ng kumpanya na 4 na taon na nagtatrabaho roon. Dumulog ang may-ari ng kumpanya sa pulisya. Arestado ang sospek. Nantabayanan na po namin nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products na di alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto. Nabawi ang mga ninakaw na iba't ibang beauty products. Nasa kabuuan ay nagkakalaga na mahigit 261,000 pesos. Ganun pa rin po yung modus niya. Kinukuha niya lang at di alam na may-ari na nilalabas pala niya yung mga products. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya yun lang pa niya na yata nabentahan. At di alam din ng napagbentahan na galing pala sa nakaw ito. Nakakulong ngayon ang suspect sa Laloma Police Station. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero no comment na po ako. Matagal mo na ginagawa? Hindi po. No comment na po ako dyan. Maharap ang suspect sa reklamong qualified theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, patuloy na tinatahak ng tropical storm na may international name na Hagupit ang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility. Oras na pumasok po yan sa PAR sa weekend, tatawagin ito sa local name na Kaloy. Namataan po yan ng Pag-asa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nananatili itong tropical storm at may lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Gabi bukas o umaga ng linggo, posibleng nasa loob na ng PAR ang bagyo. Sa susunod na 3 araw, wala pa hong inaasahang direktang epekto ang nasabing bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Posible ring humina ito bilang tropical depression at unti-unting lilihis. Nalusaw naman o nag-dissipate na kagabi ang low pressure area na nasa Mindanao. Easterlies muli ang magdadala sa halos buong bansa ng mainit at maalinsangang panahon. Bagaman may tsansa pa rin po ng local thunderstorm sa ilang mga lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Sa bandang hapon din po o gabi, mataas ang posibilidad ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ngayong weekend. Kaya sa mga mamamasyal po sa Mother's Day, maiging magdala ho kayo ng payong. Abiso sa mga motorista, may inaasahang dagdag bawas sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa dalawang industry sources, mahigit 3 pesos hanggang mahigit 4 pesos ang posibleng rollback sa kada litro sa diesel. May inaasahan namang dagdag na mahigit 1 peso hanggang mahigit 2 pesos sa kada litro ng gasolina. Wala pang inilalabas ang Department of Energy na estimate sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo para sa susunod na linggo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang magkapatid na sakay ng isang motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang wing van na truck po sa Santiago, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, paliko ang motorsiklo at nasa kabilang lane na nang magkasalpukan nito ang kasalubong na truck. Sa lakas po ng impact, wasak ang gilid ng truck at nayupi ang motor. Nasawi sa mga tinamong sugat ang magkapatid na rider at angkas niya. Ligtas naman ang mga sakay ng truck. Wala pa silang pahayag, pati ang pamilya ng nasawing magkapatid. Patay ang isang lalaki sa Dagupan, Pangasinan matapos barilin. Pinsan niya ang suspect sa krimen. Kwento po ng kapatid ng 35 anyos na biktima, pumunta sa bahay ng kanilang pinsan ang kapatid para
makipagkwentuhan. Matapos ang halos isang oras, nakarinig na lamang daw sila ng putok ng baril. Tumulong pa raw ang kanilang pinsan na ilabas ng bahay ang biktima bago siya tumakas. Hawak na ngayon ng pulisya ang suspect. Wala siyang pahayag. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamo ang suspect. Hindi raw dapat isipin ng mga mambabatas kung vindictive o mapaghiganti ang isang tao para sa pagboto kaugnay sa impeachment, ayon kay Vice President Sara Duterte. Kapag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Sabi ng bise, hindi siya kilala bilang mapaghiganting tao. Dagdag niya, ang impeachment complaints na inihain laban sa kanya, puro alegasyon lang at walang ebidensya. Ang dapat daw tingnan ng mga kongresista ay kung may basihan ba ang mga ito o wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Hinabol ng dalawang aso ang isang dumaang motorsiklo sa bahagi ng National Road sa barangay Ambatali sa Ramon Isabela. Ilang saglit pa, bumalik ang magkaangkas at binaril ang isa sa mga aso. Agad silang tumakas. Nasawi kalaunan ng aso matapos tumagos ang bala ng baril sa kanyang katawan. Aminado ang amo nito na dapat nakatali ang kanyang mga alaga. Gayunman, wala raw dapat manakit sa mga hayop sa ilalim ng Animal Welfare Act. Patuloy ang backtracking ng pulisya para matugis ang mga salarin. Posible raw magpiyansa ngayong araw si PGMN founder Franco Mabanta at 4 na iba pa sa kasong pangingikil umano sa kongresista ayon sa kanyang abogado. Git naman po ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi pag-atake sa press freedom ang pagkakaaresto kay Mabanta. Balitang hatid ni John Consulta. Matapos arestuhin dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez, dinala na ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Doon siya'y kukulong, pati ang 4 pang kasamahan. Ayon sa NBI, may tinitingnan pa silang iba pang personalidad mula sa PGMN. Kabilang dito ang PGMN anchor na si CJ Hero. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hero sa inireklamo kaya tinuturing siya ngayong person of interest. Bilang bahagi doon ng pangingikil, may ipinadalang video clip sila Mabanta kay Romualdez na mga kasira raw sa kongresista at naroon sa video clip si Hero. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hero. Naka-deactivate na ang kanyang mga social media account. Ang kampo ni Romualdez, iginit na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto, kundi kaso umano ng extortion. PGMN is twisting the narrative. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law. Anumang material o expose na sinasabing hawak daw ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang aligasyon ng extortion. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it, submit it to the proper authorities, and let the proper institutions act on it. Not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ang ganito raw gawain ay nakasisira sa lehitimong pamahayag at nakapipinsala sa tiwala ng publiko sa mga tunay na media institusyon. Nakausap ng mga member ng media ang abogado ni Mabanta sa inquest ng mga respondent, giit niya. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit
the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Ayon kay Director Matibag, may iba pang mga government official ang nagparamdam sa NBI. Ilan po mga nagpaparamdam, if you don't mind? Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hinihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta tungkol dyan. Pero nauna lang itinanggi ni Mabanta ang alegasyon ng pangingikil. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Sabi pa ni Mabanta, set up ang nangyari pag-aresto. Sagot dito ng NBI, Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin serap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakapagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Nagkaroon ng minor phreatic eruption o mahinang pagputok ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, sumabot sa 300 metro ang taas ng usok na ibinuga ng Taal kaninang 4:46 a.m. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Sa pinakabagong bulletin ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon din ng 9 na volcanic earthquakes ang bulkan. Nagbuga rin ito ng mahigit 600 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatiling nakataas sa ang Taal sa Alert Level 1. Ibig sabihin, bawal pasukin ninuman ang Taal Island. Ipinagbabawal ding pumalaot sa Taal Lake. Friday latest ng Mare at Pare, magbabalik this June ang kapuso singing competition na The Clash. At ang bibida sa isa laban sa lahat, mga Gen Z naman. Ni-reveal na ang trio na bubuo sa Clash panel ng The Clash Teens. Sina star of the new gen Jillian Ward, Chinito P-pop charmer na si BGYO JL, at Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Bilang actress at total performer, hanap raw ni Jillian ang storytelling skills ng contestants. Full circle moment naman ito para kay JL na The Clash alumnus back in 2018. Si Judge Christian naman gusto raw pulsuhan at makilala ang bagong henerasyon ng singing talents.